Merda! Merda! Marita, ayaw mong lumapit ha. Sabing nasa nanay mo eh! Krisa? Si Krisa yun! Krisa? Ay, ano ba? Lasing ka na naman eh! Krisa? Ano? Hanggang sa labas narinig ko ang boses mo, hayop ka! Wala ka nang ginawa ko hindi uminom? Lumayas ka! Lumayas ka dito, sabi eh! Matagal lang kita pinapalayas dito, Raymond. Putang ina naman, Merda, araw-araw na lang! Kung nagbibigay ka kasi ng pera, Eh kung sana binibigyan mo ko ng Panginoon para nananahimik ako ngayon dito. yan, lasinggero ka kasi inom ng inom ng inom. Kung nagbibigay ka kasi ng pera, Eh kung sana binibigyan mo ko ng Panginoon para nananahimik ako ngayon dito. yan, lasinggero ka kasi inom ng inom ng inom. Ate, nag-aawa na naman po ba si nanay at tatay? Hayaan mo na tumahan ka na, huwag ka nang umiyak. Raymond, aray! Merda! Merda, gising! Merda! 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 Tay, anong ginawa mo? Nay! 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 Nay, gising! Nay! 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 Balik po kayo mga padre. Magandang Balik po kayo. Halika mga binibini, tumuloy kayo at magsaya. Balik po. Don Tiago, si Don Crisostomo Ibarra po ay naghihintay na sa ibaba. Nariyan na pala si Don Crisostomo Ibarra. Punta ko lang sa baba. Pinapakilala ko nga po pala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng namatay kong kaibigan, kadarating pa lamang niya galing sa Europa. Kinagagal ako pong makilala ang pura ng aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Patawad, pura ng aming bayan. Hindi ka nagkakamali lang, binata. Ngunit kailanman ay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama.
Tunay nga bang ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagbabalik, Ginoo. Sana higit kayong maging mapalad sa inyong ama. Maraming salamat sa iyong papuri sa aking ama. Sa mga sinabi mo nawala ng pag-alinlangan ko sa kanya. Mauna na ho ako sa inyo. Magandang gabi mga binibig. Magandang gabi, Ginoo. Kumusta kayo? Mga Ginoo at Gina, handa na po ang pagkain. Kayo na po po, Father Damaso, pagkat kayo ang opresor ng may bahay at iyong mga kaibigan. Hindi naman ako patandaang masyado. Sa tingin ko, ikaw ang nararapat sapagkat ikaw ang puro ng bayan na ito. Don Tiago, halina't sabayan niyo kaming kumain. Huwag niyo akong alalahanin. Ang pagsasalong ito ay pasasalamat sa Berhen sa inyong pagdalo. Maria, parang kailan lamang tayo lumalong sa batis. Naalala mo ba yun? Naalala mo rin ba na madalas tayo nagdadayaan sa sungka? Hindi mo mawaglit sa aking alaala ang mga pinagsamahan natin, Maria Clara. Lagi mo ba ako naaalala o sadyang nagiging makakalimutan ka na dahil sa magagandang dilag na nakikilala mo sa iyong paglalakbay? Paano kita malilimutan? Gayong maging ang tinig mo ay naririnig ko sa gubat ng Alemanya. Inusal-usal ko ang iyong pangalan kahit saang dako mapadpad. Walang lugar na hindi kita kapiling, Maria Clara. Ipagpaumanhin mo, Maria Clara. Ngunit kailangan ko nang umalis. Kailangan ko pang bumalik sa San Diego. Saan ang tungo nyo? Kukunin po namin sa kumbento ang aking mga gamit. Tingnan natin kung sino ang masusunod at ang tunay na makapangyarihan. May mahalaga tayong pag-uusapan, Santiago. Hindi ko nais ang pagkakamabutihan ni Maria Clara at Ibarra. Pinapayuhan kita, Santiago.
Hindi ho ako masyadong nakadalaw sa libing ng iyong ama sapagkat ako'y nagkasakit. Pero, sabi ho ni Kapitan Tiago, pinagawa niya naman ito ng nicho. Ako naman, tinamnan ko ng bulaklaking halaman ang libingan ng iyong ama. Nilagyan ko rin ito ng krus na ako mismo ang gumawa. Isang krus po bang malaki ang inyong palatandaan? Isang krus na may inukit na dibuho at taling yantok? At may bulaklaking halaman ang puntod? Opo, adelpa, sampagita, at pensamyento ang mga bulaklaking halamang nasa puntod. Ito ay sinunog ko na. Sinunog! Utos po ng korang malaki. Ang korang namamalo, si Padre Garoto. Kung kayo'y nasisiguro pong alam niyo kung nasa ang puntod ng aking ama. Ngunit wala na rin po ang bangkay. Wala pang isang taon ng ilibing dyan ang aming hinahanap. Bakit niyo naman huhukayin? Pinahukay sa akin ng kurang malaki ang bangkay na hinahanap mo para ilipat sa libingan ng mga inchik. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko naman po nilibing ang bangkay ng inyong ama sa libingan ng mga inchik. Naniniwala po ako na mas makakabuti na itapon ang bangkay sa inyo. Patawad po sa nangyari sa bangkay ng inyong ama. Bakit? Bakit? Doon! Anong ginawa mo sa aking ama? Wala akong ginagawang masama sa iyong ama. Magsabi ka ng totoo. Baka pinalitan kong pura si Padre Damas kung may kasalanan. Nay? Risa? Anong Nay at Krisa ka dyan? Tao na girl, iwan ka na ng nanay mo. Ouch! Ano ba girl? Kalmahan mo. Ano ba ko inay? Paano ba ako nakarating dito? Narinig ko kasi nagkakagulo at nag-aaway sa inyo, sabi ng mga marites. Kaya pumunta agad ako. Pagdating ko doon, nanay mo may dalang bag, duguan ng noo. Nagmamadaling umalis, kasama si Krisa. Ha? Umupo ka muna. Nadatnan kita doon walang malay, kaya dinala muna kita rito. Matake man lupit, Christine. Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag ang nanay na pinapalo ako. Kung magkakasakit man ako aalagaan niya ako. At hindi na pababalikin ng kumbento. Hindi tayo pwede magkasakit. Mamamatay tayo sa gutom. Magkano ang ibabayad nila sa atin, kuya? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa multa. Kuya, bayaran mo na yung sinasabi nilang kinuha kong pera. Halagang 32 piso. Hindi ka kasya. Sana pala ninakaw ko na lang talaga yun. Sabi ng kura, papatayin nila ako kapag hindi ko nasolo yung pera. Kung ako man talaga ang kumuha nun, mailalabas ko yun. Kung mamamatay man ako, mabibili ko si nanay ng mga bagong damit. Sana hindi ito malaman ng nanay. Huwag na pala tayong umuwi sa bahay, kuya. Tiyak na mapapagalitan ako ng nanay. Tahan na, Christine. Uuwi na tayo.
Basilio, mali ang pagtugtog mo sa kampana. Dahil dyan, may multa ka ng 25. May permiso na po kami umuwi. Alas 10 ng gabi pa kayo makakauwi. At ikaw, hindi ka makakaalis hanggat hindi mo na ibabalik ang ninakaw mo. Kuya! Crispin! Huwag mo akong iwan! Papatay nila ako! Kuya! Kuya! Crispin! Hindi mo man lang ba iintay ng iyong mga anak? Marunong na daw magbasa si Crispy at Basilio. Mag-uuwi sila ng sahod ngayon. Ipagbukod mo na lang ako ng piso. Saan ka pupunta? Po! Wag po! Uuwi na po ako! Maawa po kayo! Gusto ko na po umuwi! Nay! Buksan yung pinto, Nay! Nay! Buksan yung pinto, Nay! Anak ako! Anong nangyari sa'yo? Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Halika, umupo muna tayo rito. Nako, ano bang nangyari sa'yo? Asa si Crispin, anak? Naiwan po siya na sa kumbento. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Bakit nagpaiwan siya? Action. Nay, si Crispin, kinuha po siya ng sakristang mayor dahil pinagbintangang nagnanakaw. Ayaw pa nga po akong pauwiin pero dahil sa katakutan kong mahuli ng Guardia Civil ay tumakas na po ako. Pero sa kasamaang palad, Nay, nahuli po ako at nadapisan sa noo. Mabaging Diyos, iligtas niyo po ang mga anak ko. Nay, walang dapat makaalam na ako'y hinabol ng Guardia Civil. Napagbintang si Crispin na nagnakaw dahil maralita lang tayo. Lahat maaari nilang ibintan sa atin. Oo, anak. Sige, nak. Kumain ka muna. Ngunit konti na lang iniwan ng initay. Umuwi si Itay at umalis din kaagad? Oo, anak. Tara, kumain ka muna. Sige, kumain ka na muna dyan. Higit na makakabuti, Inay, kung tayong tatlo lamang nila Crispin. Higit na, mas giginhawa ang buhay natin. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Ayoko na po maging sakristan, Nay. Gusto ko pong pakiusapan si Crisostomo Ibarra na maging tagapagpasto niya ng kalabaw o baka. Sunduin niyo na po si Crispin Sakura at kuhain niyo po ang sahod ko. Sabihin niyo pong ayaw na namin maging sakristan. Oo, anak. Sasabihin ko iyan. Dalawing yan, sinapo ng bangkay ng iyong ama. Sinabi sa amin ng sepulturerong gumawa niyo. Maraming salamat, Ginoo. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ako ang higit na may utang na loob sa inyong ama.
Nung siya ay nabubuhay pa, tumutulong siya sa pagpapaaral sa mga bata. Sino kayo? Ano ginagawa niyo sa bahay ko? Nasaan ang iyong anak? Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Ha? Huwag kang magsinungaling. Sa oras na magsinungaling ka, itatali ka namin sa puno ng kahoy at saka kababarilin. Hindi ko po alam kung nasaan sila. Matagal ko na po hindi nakikita ang bunso kong anak. Ibigay mo sa amin ang mga salaping galing sa anak mo. Ginoo, hindi magnanakaw ang mga anak ko. Si Basilio ay niwalang binigay ni isang kusing. Lughugin niyo man ang aming bahay ay wala kayong makikita dahil mahirap lamang kami. Kung ganoon, ikaw ay aming dadamputin at dadalhin sa kwartel. Mga Ginoo, wag po! Wag po! Tulong! Bitawan niyo po! ka! Ngayon ka! Tulong! Bitawan niyo ako! Ate! Tulungan niyo ako! Awa kayo! Tulong! Palabasin niyo na po ako. Palabasin niyo na po ako. Palayain na iyan. Ang kura ang may kagagawan niyan. Kung gusto niyang maibalik ang perang ninakaw ng mga anak nito, kunin niya kay San Antonio. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Mabuti na lamang at bumalik si Maria Clara sa San Diego. Ako'y nagagalak sa kanyang pagdating. Kay hinhin at kay ganda ni Maria Clara, natitiyak ako magiging magandang kapista ng San Diego. Pero mga binibini, maiba naman tayo ng usapan. Magpe-festa na ngunit ang kura ay tila hindi pa rin maganda ang kalagayan. Tama ka, kapansin-pansin na ang kanyang pangangayayat. Madalas rin na nagkakamali ang kura tuwing nagsasermon sa San Misa. Pero lumiliwanag pa rin ang kumbento tuwing bibisita ang kura sa bahay nila Maria.
Binibini, huwag kayong maingay. Baka nakakaabala na tayo sa mga taong natutulog pa. Hindi ganyan ang isang dalagang Pilipina ng kapanahunan namin. Ihanda na ang pampaasim sa sabaw. Kailangan nang maihulog ang isda sa kumukulong sabaw. Iday, tugtugin mo naman ang kundi mong pinag-iisang dibdib. Oo nga, Iday. Ngunit hindi ko kayang tugtugin iyan. Ngunit malulungkot ang aking mga awit. Sige na, Maria, sige na. Ihanda at lutuin na iba pang putahe. Maria, gusto mo bang gayahin ang ginagawang pagmamachat sa'yo ng kura kung saan ka man ako magpunta? Sapagkat ang panibugho ay nakapangangayat at nakapanlalalim ng mata. Kumukulo na ang sabaw! Masaya! Mga anak ko! Tulungan niyo ako! Sandali. Alokin niyo ang binibini na kumain. Nawawala ang dalawang anak ni Sisa, Padre Salve. Di ba't sila ang inyong mga sakristo? Noong kayo'y nawala ng kaunting salapi, agad niyo akong ipinagising sa aking sarhento. Ngunit tila ba hindi kayo nababahala ngayong ang nawawala na ang inyong mga sakristan? Dahil ako ang mananagot sa pera ng simbahan. Nga po kayong isang taong banal. Nais kong ipagamot ang babaeng nababaliw at ipahanap ang kanyang dalawang anak na nawawala. Sorry po. Weirdo? Uy, may sakit ang kura. Uy, alam mo ba? May sakit ang kura. Kaya nga hindi ko pinupuntahan si Basilio at Crispin. Dinalhan ko sila ng palaya tapos mais. Alis na ako, papabalita ko pa sa iba. Hindi ba't may ginagawa ka para tulungan ang babaeng iyan? Sa ngayon ay wala pa akong nagagawa. Ngunit nakausap ko na ang kura at tutulungan ako sa babaeng iyan.
Labas mo tatay mo! Alam namin tinatago mo siya! Hindi mo sasabihin? Problema ba tayo? Bitaw. Miss, okay ka lang? Maria, right? Hindi ba kaibigan ka ni Queen ay? Salamat. You're welcome. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Crisostomo ang mga taong nakatulong sa kanya, gaya ng mga arkitekto at mga reberensya. Hindi ako kumukuha ng mga arkitekto. Nakakatawa lamang kung mga kumukuha nito. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ang isang Indio na nagdudo ng dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit ang mga ipinatatayong gusali ni Crisostomo Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang paaral na igawa lamang sa 4 na pader at isang bubong nagawa sa sawali. Isipin nyo, dahil isang pinakahamak sa aming mga Pransiskano ay nakapagpatayo ng isang pagamutang maganda sa napakamurang halaga sa halagang 8 kwalta. Isang araw sa manggagawang galing ibang bansa. 8 kwalta? Iyan ang katotohanan na dapat tularan ng isang taong gustong maging Kastila. Ang isang Indo na nagkataon lamang ng kaunting kaalaman at nakabunta ng Europa ay nagpapalagay na halos na isa siyang doktor. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad ang lahat. Ngayon pa lamang ay pinaparusahan na ng ama ang isang ulupong nang mamatay sa bilangguan at ni walang mahigaan. Ako naman ang pakinggan nyo. Itong taong ito ang pinakiiwas-iwasan ko. Subalit dinala ito nandiyan sa akin. Mabuting tao ang aking ama. Siya ay naglingkod sa bayan ng tapat. Nagtiis ng kalungkutan para sa isang anak. At ang pangin ito, ipinatuloy at pinakain. Ngunit ano ang kanyang kinaganti? Ipinausig niya ang kanyang ama at pinabilanggo. Hindi pa ito naging sapat sa kanya. Pati ang libing ng aking ama ay kanyang hinamak. Ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang paghahamak at pang-aalpusta. At kayong mga makapangyarihang tao, hindi ba't karapat dapat itong mamatay? Crisostomo, wag! Madaling mapapatawad si Crisostomo sapagkat nawalan lamang ng mako sa Padre Damaso at pinasugatan. Huwag kang mag-alala, ako ang gagawa ng paraan upang magkita kayo ni Crisostomo. Maria, aalis mo na ako.
Pinagutos sa akin na sirain ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ng magkasintahan. Dumaan ang araw at ang linggo, at nawala sa isip ko ang problema ng pamilya ko. Dahil kay Christian, he always makes me smile and happy, making me forget that I have a big problem. Yes, his life is different from mine, pero sa tingin ko, at this moment, gusto lang namin pareho maging masaya for once in this life. Asan si Padre Damaso? Hindi po siya nakasama. May sakit po siya. Anak po ba ninyo ang dalagang ito? Anak din po ng kanyang kamahalan. Mabuti ang iyong ginawa, Maria Clara, sa pag-awat sa pananghalian kahapon. Mapalad ang iyong mga magulang, nararapat lamang na kayo gantimpalaan. Nariyan na po si Ginoong Crisostomo Ibarra. Parangalan kong makaharap kayo bago kumisap ng bayan. Ngunit, hindi ba't si Cristo may bara isang ekskomunikado? Hangad ko ang mabilis na pagdating ni Padre Damaso. Ngunit sa tingin ko ay kailangan niya na bumalik sa Espanya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Kung kayo'y kami may paroroon na. Hangad kong makilala ka, Ginoo. Huwag ninyong pag-anilangan ang pagbigay ko ng katarungan. Ipanatag din niyo ang inyong kalooban. Maraming salamat sa pagtanggap, kamahalan. Tungkol naman sa nangyari sa inyo ni Padre Damaso, wala kayong dapat ikabahala hanggat ako ang namamahala sa Pilipinas. Kakausapin ko ang Archbishop at papakilaman ko ang inyong pagka-ekskomunikado. Nahangaan ko ang inyong pagmamahal sa inyong mga magulang. Iyon ang dahilan kung bakit ko kayo ipinagtatanggol. Puntahan mo na ang iyong kasintahan. So, ikaw pala, Crisostomo Ibarra. Halika, tumuloy ka. Labis akong nag-aalala sa'yo. Magaling ka na pala. Ipagpatawad mo kung dumating ako ng walang pasabi. Ipapaliwanag ko na lang ito sa ibang araw, sa muli nating pagkikita. Maaari ba akong pumunta bukas? Laging bukas ang aming tahanan para sa iyo.
Mga tulisan! Inuhuli ka namin sa ngalan ng hari. Bakit? Tapos ka na magtanong. Tulungan nga ako panigulat sa ama. Hindi ka namin patapos. Nay, sagutin mo naman. Nay, nahihirapan na ako. Gusto ko na kayong makasama. Action. O ikaw pala yung Maria. May problema ba? Eh, hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin makontak si nanay. How about your dad? Ay naku, wala akong pakialam kung nasan man siya ngayon. It's gonna be alright, Maria. Thank you, Christian. Action. Nay? Nay, ikaw po ba yan? Nay, nasan po kayo? Pupuntahan ko kayo. Ah, okay naman po ako. Kamusta po kayo ni Krisha? Ah, ganun po ba? Sige po, magpahinga na kayo. Nakita mo yun? Nakausap ko na si nanay. I'm happy for you, Maria. Ano yun? May baril! May baril! Narinig po kayo? Maria, let's go. Baka madami pa tayo. Ikaw. Ikaw yung pumigil sa amin noong nakaraan, di ba? Kuya, wag po! Kuya, ibaba niyo po yung baril niyo! Sino yan? Nobya mo ba yan? Wala! Tolong! Maria, calm down! Dapat ka nang mamatay. Kuya, wag! Maria! 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 Paano nga ba maghahari? Paano nga ba maghahari ang pag-ibig sa puso ng dalawang taong nagmamahalan? Kung sa pagitan nito ay tila may mga balakid na walang sabi-sabi pilit na humahadlang. Masasabi lang bang nagmamahalan ng dalawang tao kung ang mga puso'y masaya at walang kalungkutan? Ngunit ang kwento ng dalawang tila Maria Clara at Ibarra, noon pa man o sa kasalukuyan, ang mga puso nilang nagmamahal ay handang umabot kahit hanggang kamatayan. Dahil ang pusong nagmamahal ay kailan may magmamahal anuman ang trahedyang dumaan. Ito man ang katapusan ng kwentong ito, ngunit hindi kailanman ang pagmamahalang wagas nila Maria Clara at Ibarra. Dahil kahit saan man sila dalahin ng panahon,
ang kanilang puso'y patuloy na magkakahanapan.